He looked really cute while standing by the doorway in his pajamas. Hindi ka matutulog dito sa kwarto. Banta niya habang nakaupo sa kama. Kapag nagkasakit ako, I swear pipilitin kong magsuka sa sahig. Tingnan natin kung sino ang mahihirapang maglinis. Funny, she glared at him. But I came here to resolve this issue about my pregnancy. Hindi ako bumalik dito para dagdagan ang sakit ng ulo ko, and that's exactly what's gonna happen if I give in to my carnal desire and tumble in bed with you again. He didn't seem to notice that she was really angry this time. He chuckled. Tumble in bed. So that's what we're going to call it, eh. Namula ang mga pisngi niya. Oh, shut up. Now get out. And I thought this was my cabin. Umikot ang eyeballs nito at tumalikod na. Isara mo ang pinto, utos niya. Pumalik ang lalaki at yumukod. Gladly, my lady. At hinayla nito iyon pasara. Malawak ang kanyang ngiti nang mapag-isa na sa kwarto. Nasabi ko bang ayon sa alamat, paminsan-minsan namamasyal ang multo ni Nava dito sa kabundukan. Particularly dito sa tabi ng spring, malakas na sabi ni Maximus makalipas ang ilang sandali. She didn't give him the satisfaction by answering. Sa halip, nagtalukbong na lang siya ng kumot pagkahiga sa kama. Breakfast in bed. Kagigising lang niya. Siguradong may mga muta pa siya, magulo ang buhok, naninangkit pa ang mga mata. Pero hindi siya na-conscious, sa halip ay napatawa ng damilat at makita si Maximus sa tabi habang hawak ang tray. Obviously, kanina pa nito hinihintay na magising siya. What are you trying to accomplish? Yuzisa ni Maureen. Anong ibig mong sabihin? Innocenteng tanong nito. Panay na yata ang pagpapa-impress mo sa akin. Siguro kasi ayoko nang matulog sa sahig mamayang gabi. In that case, bumili ka ng isa pang kama. Napakamot ito ng ulo. You are so ungrateful. Pumangon siya. Maghihilamos lang. Nakaupo na ito sa kama nang bumalik siya sa kwarto. What? Tinaasan siya nito ng kilay. Hindi naman ako matutulog. We're just going to have breakfast. Ang cheesy mo, aniya na naupo naman sa tapat nito. They had tapsilog and hot choco for breakfast together in bed. Alam mo kung ano ang iniisip ko. Anang lalaki nang matapos silang kumain at magkatabi silang nakaupo habang nakasandal sa headboard ng kama. Hindi ako sure kung gusto kong malaman. We should get married. Maureen hastily got off the bed. My other Frankie. What? Tanong nito na sinundan siya sa kanyang pagmamadaling makalabas ng silid. Pumasok siya sa banyo at walang nagawa si Maximus kundi ang tumayo sa labas. Isipin mo ang sitwasyon. It's for the best. We enjoy each other's company. A baby is on the way and we both want the best for the child. May senyales na nagsimula siyang umiyak, pero pinilit pigilan ng lumabas siya ng banyo at harapin ito. That's the traditional way, Maximus. Hindi na yan practical ngayon. Hindi pork buntis ako ay iisipin nating pagpapakasal ang solusyon. And please, pakiusap niya na hayon at pahirap ng pahirap ang pananalita. Please don't talk that way next time. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka nagsasalita. We've known each other for only a few days. A few days, Maximus, dahil hindi natin maibibilang ang halos isang buwan na lumipas mula nang manggaling ako rito. Kung pag-aaralan mong mabuti, our situation is hilarious, litanya ng dalaga. It may be hilarious, seryoso rin ang boses na sabi nito, but we can't run away from it. That's the point. Prinsipyo mo lang ang nagtutulak sa iyo na ayain akong pakasal. Maybe in your mind you really believe it's going to be for the best, pero mali. Hindi kita itatali sa isang responsibilidad na hindi mo pinaghandaan. I know what you think of marriage. When we met, ikaw mismo ang nagsabi sa akin that you are not thinking of marrying anytime soon. Maximus. Inilagay niya ang kamay sa dibdib nito at napatitig doon habang pinipigil ang luha. Thank you for offering. I should have known gagawin mo ito, but please, pinilit niyang ngumiti. Your being here is more than enough for me. Nabitin sa ere ang kanyang kamay nang biglang tumalikod ang lalaki. Sinundan niya ito na naupo sa sofa. Nakapikit ang mga mata nito. O okay ka lang? Alang-inang tanong niya na naupo sa dulo ng sofa. Of course not, he said grumpily. Unang pagkakataon na nag-propose ako ng kasal sa isang babae at anong napala ko? I got rejected. Nakita niya ang pagpipilit nitong pigilin ang mapangiti. Pinato niya ito ng throw pillow. Ang drama mo. Pinugol nila ang umagang iyon sa paglilinis sa loob ng cabin. Balak nilang lumuwas ng Baguio kinabukasan at matagal na maaabandona ito.
Pagdating ng hapon ay biglang bumuhos ang malakas na ulan at hindi nilanggit kay Maximus na giniginaw ang dalaga. They settled in front of the furry place, with hot chocolate and watching the animated movie, Rango. Habang nanunood sila, palihim niyang sinulyapan ang katabi. He was such a nice guy. Hindi lang iyon, gwapo ito at maayos ang estado sa buhay. If only their situation was not so complicated. Careful, parang warning light na biglang umilo iyon sa isipan niya. Physically attracted ka na, huwag mo nang dagdagan. Don't get involved deeper. Don't fall in love. Unfair. Bakit hindi? Ikaw mismo ang nagsabi, Maximus is just driven by principles. Huwag kang umasang magiging higit pa doon ang dahilan ng lahat. Okay, maybe the physical attraction is there, pero mas maiging iligaw nyo na lang. Good idea. To take a bath. Sa labas. Sa likod. Okay ka lang. Gulat na napatingin siya sa nakakunot noong lalaki. Anong iniisip mo? Nothing important. I'd like to think it's something that involves me. Something naughty. Namula si Maureen dahil ang lapit-lapit sa katotohanan ng hula nito. Baliw. Aniya na nag-isip kung paano mapapalitan ang usapan. Siya nga pala, ni hindi kita. Napasalamatan ng dalhin mo sa bahay iyong mga papeles. Oh, that. He shrugged. You didn't have to bring it all the way to Manila. May sadya ka ba doon kaya mo dinala na rin? He looked at her and smiled gently. I went there because I missed you and I wanted to see you. Iyan ang totoo. Hindi ko lang sure kung gusto mong marinig, since you have this strange idea that it would be better if I shut up and not tell you things I really want to tell you. Commandant pa ito. Napabuntong hininga siya. Magsisimula ka na naman ba? Pinindot nito ang pause button ng player at tumingin sa kanya. Pareho silang nakasalampak sa tabi ng furry place habang nanunood at ngayon ay napilitang harapin ang isa't isa. I don't know what's wrong with being honest, Maureen. Sa tingin ko, mas mali kung kinikimkim mo sa loob mo yung mga bagay na gusto mong sabihin. I'm telling you the truth now, sinundan kita sa Manila because I wanted to see more of you. I was hoping what happened here won't be considered as a one-night stand. Within those hours we really spent together, I never got bored. You were funny even when you were angry. I enjoyed your company. And of all the women I've ever been with, it's with you I enjoyed it so much. Her jaws dropped. Literally. Hindi niya inasahang aatakihin siya ni Maximus ng ganoon-ganoon na lang. Simply because she asked why he followed her to Manila. Pinitik nito ang mga daliri sa hangin. Animoy nagising. Siya mula sa isang panaginip. Pinindot nito ang play button ng remote. Just like that. Matapos ang litanya nito, he thought they could go ahead and watch the movie. Pinagtiklop niya ang mga braso sa dibdib at palihim na inirapan ito. At talagang concentrated ito sa pinapanood. Maximus laughed at the Rango character. Gusto niyang hambalusan ito ng unan. She couldn't believe he just stopped talking. She wanted to hear more. Napag-amin nito ng mga nararamdaman. Hindi niya naman ine-expect na sasabihin nitong in love ito sa kanya, that's super oa. Pero iyong marinig niya ang pag-amin nito ng naramdamang atraksyon, it was really nice. Iyong malamang hindi lang siya ang nakaramdam yun. Napatitig siya sa screen kahit pa parang wala naman. Siyang nakikita. Maximus. Mahinang tawag niya. Napalunok siya bago naglakas loob na sabihin ang nais isatinig. Did you really enjoy that part? I wasn't experienced like the other women you've probably been with. Hindi ito tumingin sa kanya. I really enjoyed it. Napabuntong hininga siya at nanahimik na lamang. How about you? Hindi niya inasahan ang pagbabalik nito ng tanong sa kanya. Did you enjoy it? Patuloy pa nito kahit nakatingin sa screen. Aniyang sinabayan pa ito ng mahinang tango. Good. Tumingin uli ito sa TV screen. Good. Iyon lang. Abat. Tumingin siya sa lalaki at napansing mukhang tensed ito. He wasn't as unaffected tulad ng gusto nitong ipakita. She smiled naughtily. And you know what really haunted me every night? Hindi siya naghintay ng sagot. She just went ahead. Honesty pala, ha? Your kisses. Aniya nang maghiwalay ang mga labi nila, haunted me too. The look in his eyes was so intense as he knelt to help her lie down on the carpeted floor. And then he braced his hands on the floor on each side of her so that they were face to face. Okay, tell me what else haunted your nights, mahinang utos nito. Sa halip na lumuwas sila ng Baguio kinabukasan, they decided to stay in the log cabin for 2 more days.
Binigyan nila ng pagkakataon ng mga sarili na pag-aralan ang kanilang sitwasyon. There was no denying na attracted sila sa isa't isa. And the 2 more days helped them realize it wasn't just that between them. Hindi akalain ni Maureen na ganito siya magiging interesado sa isang estranghero. Mula sa high school, si Franco lagi ang kasama niya, hindi siya nabigyan ng pagkakataong mapalapit sa ibang mga lalaki. She'd known security and contentment with him. Pero ibang-iba kay Maximus. There was this longing for something more, there was this unexplainable desire, this fear of losing him. Estranghero ang mga bagay na ito sa kanya. But she welcomed them with open arms. Maximus shamelessly admitted he enjoyed her company and she asked why. He answered that she made him laugh like no other women ever had. Ewan ko, it seems lahat ng mga babaeng naugnay sa akin ay isang bagay lang ang gustong makuha sa akin. My sought-after body, dagdag pa nito habang nagluluto sila ng pancakes. Ang yabang mo, aniya na piningot ito sa tainga. If you must know, katawan mo rin lang ang habol ko, pilyang saad niya. Oh, yeah, then I'm gonna do my best to keep it away from you. Tinaasan niya ito ng kilay. Really, magdadamot ka na. Then look forward to sleeping on the floor tonight. She felt his arms go around her waist. Joke lang po. I'm all yours. Talaga lang, ha? And that burnt pancake is all yours. Rin. Tumatawang pinanood niya ang lalaki na hayon at hindi alam ang gagawin sa umuusok na pancake. My mother would love you, ani Maximus habang inaayos nila ang kanilang mga gamit sa pagluwas. Si Nancy ay inilipat ni Maureen sa isang plastic container para madala nila. Bakit mo nasabi? Because she's always been worried na mamamatay daw siya nang hindi pa nakikita ang apo niya sa akin, kaya lagi niyang ibino-broadcast ang pagnanais niyang mag-asawa na ako. You are the first woman who made me think of settling down. I'm sure kapag nabanggit ko sa kanya, tiyak magtatatalen siya sa tuwa and demand that I bring you to the States right now. Napadahan-dahan ang pagkilos niya. Maureen, narinig niyang mahinang tawag nito ngunit ayaw niya itong tingnan. Alam na niya kung ano ang patutunguhan ng pag-uusap na iyon. I'm asking you again to marry me. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Pero nakangiti siya nang sa wakas ay tumingin sa lalaki. I'm glad that you're asking me, mahinang pag-amin niya. And I am flattered. Flattered that you are even considering making me your wife. But, Maximus, it's still too soon. Kailangan pa nating bigyan ng panahon ang isa't isa. Please, huwag mo sanang isipin na ni-reject kita. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Ask me again after a month. After a month. Yeah, tangu niya. By then I'd like you to ask me again. Marriage is a serious thing. Hindi ko gustong pasukin ito sa maling dahilan. Let's give ourselves a chance. And see if along the way, something deeper will come about. Something like falling in love. He didn't laugh. She knew he wouldn't. Alam niyang iintindihin nito ang kahilingan niya. Yes, Maximus. Something like that. Malaki ang bahay sa Baguio kumpara sa pinanggalingan nilang cabin. Makakasama nila roon ang tiyahin ni Maximus na si Tita Meredith na siyang nakausap niya noong una siyang nagpunta rito. Ito kasi ang caretaker ng bahay mula pa noon. May kambal na anak itong mga dalaga na nag-aaral sa kolehiyo, sina Maya at Raya. Maya welcomed her with open arms. Excited ito nang malamang buntis siya. Raya was a bit reserved. Talagang saplada raw ito. 4th-year student ito sa kursong nursing samantalang architecture naman ang kinukuha ni Maya. Si Raya ang nagrekomenda ng doktor na maaari nilang puntahan. Maureen liked Dr. Valin Bagano. The latter made her feel more excited about her baby. Dumaan sila sa mall para mamili ng mga gamit dahil kaunti lang ang damit na kanyang dala. Pagka-uwi sa bahay saka lamang nila nagawang mag-unpack ng mga gamit. What do you want? A boy or a girl? Tanong niya sa lalaki habang nag-aayos sila. A girl? Of course. 3 kaming magkakapatid na lalaki. Yung 2 kong mga kuya ay may mga anak na, puro lalaki din. If we have a little girl, she'll be treated like a princess. Ay, paano ba iyan? Lalaki ang gusto ko. Then let's wait and see who prevails. Inayos nito ang kubrekama. Like it. Come and lie down. Inirapan niya ito. Mag-who-knows dili ka, maliwanag pa. Mahiya ka naman kina Tita Meredith. Para tuloy gusto kong bumalik na lang sa cabin. Napakamot ito ng ulo. Hoy, iligaw mo na lang iyan. Ibinato niya rito ang pares ng mga damit. Tumatawang kinuha iyon ng lalaki. Kasalukuyan silang naghahapuhan nang tumunog ang kanyang cellphone.
Tumayo si Maureen para sagutin iyon nang makita niyang ang kapatid ang tumatawag. Ate, hinahanap ka ni Kuya Franco. Hindi ko alam kung ibibigay ko ang number mo. She knew this day would come. Sinadya niyang palitan ang kanyang cellphone number nang umakyat siya ng Baguio dahil ayaw niyang habang inaayos niya ang lagay nila ni Maximus ay eksena si Franco. Pero alam niya rin namang kung talagang gusto siyang makausap ng dating nobyo ay pwede nitong tanungin lang si Khalil. Napasulyap siya sa komedor kung saan nagtatawanan habang kumakain si Maximus at ang mag-iina. Hindi niya sigurado kung gusto niyang makausap ngayon si Franco. Paano niya ipapaliwanag na bukod sa may nangyari sa kanila ni Maximus ay nagbunga pa ito? Paano niya ipapaliwanag na kaya niya binalikan ang lalaki ay para bigyan ng pagkakataon ang kanilang mga sarili? Galit ba siya sa tingin mo? Hello. Halos nakikini-kinita niya ang kapatid. Ngayon, siguradong nakakunot noo ito. Botong-boto kaya ito sa kanyang dating nobyo. Ano naman sa akala mo? Obvious na iniiwasan mo siya, tatanungin mo kung galit siya. Pati nga yata sa akin na bad trip nang sabihin kong tatanungin muna kita bago ko ibigay ang number mo. Nakita niya ang pagsulyap sa kanya ni Maximus. He must be wondering what was taking her so long. Sabihin mo, ako na lang ang tatawag sa kanya. Kailan? Basta, may mga inaasikaso pa ako ika mo. Pero tatawagan ko rin siya kapag hindi na ako busy. Easy for you to say that, ate. Nag-leave yung tao para makauwi, tapos hindi kanya mahanap. Napapikit ang dalaga sa guilt na nararamdaman. Khalil, please, huwag mo nang gatungan. Tulungan mo na lang ako. As if may magagawa ako. Everything okay? Tanong ng lalaki nang makabalik siya sa mesa. Yup, may tinatanong lang ang kapatid ko. Pinalingan niya ang matanda sa tabi. Tita Meredith, ang sarap po ng tinola niyo, kakaiba. Pinikpikan ang tawag namin dito, ate, walang ibang halo ito maliban sa sayote at asin, animaya. She felt glad that during the next few minutes, napunta sa pagkain ang usapan nila. Hindi niya tinangkang tawagan si Franco. Aaminin na niyang duwag siya. At siguro kasi, for the first time in so many years since she took responsibility of her brother, ngayon nagiging selfish na siya. Hindi na pulos ibang tao na lang ang kanyang iniisip. Sa sumunod na mga araw ay naipakilala na siya ni Maximus sa mga kapamilyang nasa States sa pamamagitan ng chat sa internet. Noong una ay memorable mo siya sa tuwing gusto siyang makausap ng mama nito, pero nang magtagal ay naging komportable na rin siya. Okay lang ba ang paglilihi mo? Hindi ka ba madalas nahihilo? Nag-aalalang tanong nito nang huli silang magkausap. Hindi ko pa naman po naranasan ang mahilo, sensitive lang po talaga ang pangamoy ko. At sa ngayon, ayoko talagang kumain ng mga pritong pagkain. His mom seemed to love listening to her, kaya naman sa pagbubuntis niya napupunta ang usapan. Naging pinal na ang pagbenta sa dating negosyong pinamahalaan ng daddy nito. Sa pangalawang linggo nila sa Baguio ay nilapitan ito ni Soledad, isa sa mga pinsan ni Maximus para magpatulong sa bubuksan nitong restaurant sa loob ng Camp John Hay. Maximus was more than willing to help. Si Maureen naman ay nagpapasalamat dahil may pinagkakaabalahan sila. She loved watching him deal with other people. Lalo niya itong nakikilala. Mabait na kung mabait, pero kapag nagdesisyon ang lalaki, he was always firm. She watched people look at him in awe when he was in command, and she felt so proud. Isang hapon ay nakumbinsi niya ang binata na mamangka sa Burnham Park. Nakangiti siyang nakatingin sa kawalan habang nagsasagwa ng lalaki. A penny for your thoughts. Anang lalaki, Chip, you'll have to pay me more than that para sabihin ko sa iyo, nakangiti pa ring saad niya. Name your price. Napatawa siya. It's nothing, actually. Masaya lang ako. Ngumiti ito. I'm happy when you're happy. I'm happy when you're happy. Bakit ang isang simpleng pangungusap na iyon ay kay laki ng epekto sa kanya? Maureen played it again and again in her head and she felt even happier. Maximus was such an honest man. Hindi ito nahihiyang sabihin kung ano ang iniisip at nararamdaman. Siya, on the other hand, kay dami pa ring pag-aalinlangan. Physically, nagagawa niya ang gustong gawin. Madalas, sinusorpresa niya ng halik sa pisngi ang lalaki lalo na kapag hindi nito inaasahan iyon. One time, pinaplano nito ang kulay na gagamitin sa repainting ng restaurant ni Soledad, at nang mapansin niyang abala sa ginagawa ang mga trabahador, she stole a kiss on his cheek. What? Tumatawang tanong nito. And she just smiled naughtily. And she loved hugging him. And in bed, pinawawalan niya ang lahat ng init na nararamdaman. Pero pagdating sa mga salita, nagmimustula siyang pipi. She wanted to tell him she was falling in love with him.
Alam niya, magkanda buhol-buhol man ang Session Road. Kung mali siya, alam niyang ganoon din naman ang lalaki. Subalit natatakot siyang ipagtapat dito ang kanyang nararamdaman. Kailangan kong umuwi sa States dahil may konting problema, isang umaga ay sabi nito sa kanya nang magising siya. But I'll be back in a week. Parang binalot ng kung anong mahigpit na bagay ang dibdib niya at hindi siya makahinga ng maayos. Lumukot ang kanyang mukha dahil gusto niyang mapaiyak. A week. In her ears, it seemed forever. Hey! Niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi. I'll be back before you know it. Promise. Promise. Nakisabay siya sa lalaki sa pagbaba ng Maynila dahil naisipan niyang bisitahin ang mommy niya habang wala si Maximus. Inihatid siya nito sa Batangas. He seemed really nice, ang tanging nasabi ng mommy niya nang makaalis ang binata. Hindi ito nagtagal dahil sa may flight pa itong hahabulin. He is, mommy? Masayang sabi niya. He is a wonderful person. Ano naman ang binabalak niyong dalawa? We're taking things step by step as of now. But I'm telling you, we're getting there. Tingnan mo nga naman, mukhang sa huli ay bumawi ang daddy mo. Parang ito lang yata ang sugal na maipapanalo niya. Kung kailan patay na siya. Inakbayan niya ang matanda. Mommy, huwag na kayong magalit sa kanya. Ako, napatawad ko na siya. That's because you're in love. And it is such a wonderful feeling. Malapad ang ngiti ng dalaga nang sabihin iyon. Alam mo namang ang importante lang sa akin ay ang makita kong masaya ka. Her answer was the twinkle in her eyes. Maximus called her every chance he had. Meaning, almost 3 times a day. Tuloy, parang hindi niya nararamdamang wala ito sa tabi niya. Anong ginagawa mo? Tanong nito nang tumawag ito sa ika-5 araw na wala ito sa bansa. Tinutulungan ko si mommy na gumawa ng tokens para sa binyag ng apo ng friend niya. Which reminds me, gumawa ka na ng listahan ng mga ninong at ninang ng baby natin.